Naranasan mo na ba yung 5 PM pa lang, shot na kaagad? Tapos by mga 9 PM, wasak ka na. Tapos yung mga tropa mo, goods na goods pa. Baka nga iba, nagbibidyoke pa eh. Problema kaya dito, yung tolerance mo? Or baka ang problema ay yung alcohol content ng iyong iniinom? Ngayon, kikilalanin natin ang Session Ale o ang beer na ginawa para sa mga marathon drinkers. Welcome to Learn Alak! Isipin mo to, ang mga matatapang na beer para siyang espresso. Isang espresso shot lang, gising na gising ka na kaagad. Pero, hindi ka naman pwedeng uminom ng espresso shot na mga 5 oras, di ba? Siguradong sprak ka na nun. Ang Session Ale, para siyang brewed coffee. Nandun pa rin yung bango at lasa ng kape, pero dahil mas diluted siya, mas mababa ang kanyang intensity. Kayang-kaya mo siyang inumin ng pangmatagalan. It's built for the long haul. Pero saan nga ba nanggaling ito? Actually, noong World War I kasi sa England, yung mga workers ay meron tinatawag na licensed sessions o mga nakatakdang oras para uminom. Ayos no? At dahil kailangan nilang bumalik sa trabaho ng diretso ang lakad, gumawa ang mga brewers ng beer na medyo low alcohol pero punong-puno pa rin ng lasa. Doon na nila nakuha ang pangalang session. Isang beer na pwede mong inumin sa loob ng isang buong session na hindi ka mananockout. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng Session Ale sa mga nakasanayan nating mga San Mig Light na paboritong-paborito ng karamihan sa atin? I'm sure marami ang nag-iisip sa inyo na, sus, San Mig Light na lang din ako, ganun din naman, di ba? Mababa yung alcohol percentage at hindi ako malalasing. Yan ang iniisip nyo, no? Pero ang pagkakaiba kasi nito ay sa commercial na light beers, ang goal nila ay mababang calories. Binabawasan nila yung asukal. Kaya pati lasa, medyo nagiging mas light at medyo nagiging watered down. Hindi mo nakukuha yung full beer flavor. Sabi nga nila, parang minsan nga daw, parang tubig na. Ang Pilipino pa naman, ang hilig maglagay ng yelo sa kanilang beer. Pero sa Session Ale, ang goal ay mababang alcohol lang o mababang ABV. Hindi tinitipid ang hops at malt. So kahit na low alcohol siya, malasang malasa pa rin. Full flavor but less of that alcohol kick. So, let's talk about its characteristics. Sa aroma, nandun pa rin naman yung punch, amoy dayap at pine trees. Hindi siya amoy hangin lang. Pagdating naman sa taste, manipis ang body. Hindi siya nakakabusog o nakaka-bloat sa tiyan. Yung feeling na parang punong-puno ka na kaagad, tas puro hangin lang yung laman ng tiyan mo. Ito, suwabe lang ang dulas niya sa iyong dila. And as for the finish, it's super crisp and refreshing. Wala yung parang burn sa lalamunan natin na nararamdaman natin sa mga matatapang na craft beer. And as for its vibe, para sa akin, ito yung parang social beer, no? Ito yung parang pwedeng maging alak ng mga marites. Bakit? Kasi ito yung beer na iniinom mo habang nag-updatean kayo ng inyong mga buhay. Hindi mo kailangan ng matinding pulutan dito. Ang kailangan mo ay matinding kwento at mahabang oras. Again, beer na pangmatagalan, parang pang marathon. So kung gusto mong mag-marathon ng inuman kasama ng iyong mga kaibigan this weekend, huwag kang mag-rely sa tapang. Gamitin mo ang iyong talino. Go for a Session Ale. Kung meron kayong mga gustong recommendations about Session Ales, mag-comment kayo dyan below at magko-comment ako kung ano mga pwede nyong matry na craft beer na Session Ale sa Pilipinas. Ako nga po ulit si Sandro Hermoso and always remember that we have a lot to learn.